Boying Remulla sa shortlist na inilabas ng Judicial and Bar Council o JBC sa mga pagpipiliang maging ombudsman. Jiggy, gaya ng sinabi mo, kasama nga si DOJ Secretary bukod kay Remulla, nasa listahan rin sina dating Commission on Audit Chair Michael Aguinaldo. Ito yan ha. Ito yung nominado ng para maging ombudsman at ito ay dumaan sa JBC. Wala rin palang kwenta tong JBC na ito eh. May demanda na si Boying tapos pinadidisbar pa as abogado dahil yung mga ginawa niya kay PRRD. Wala. Binaliwala nitong JBC na ito. Hindi natin alam kung itong JBC na ito ay nabayaran or tinakot or talagang sadyang display lang itong JBC pala na ito. Parang na naging mistulang SOP lang. Oo, andyan lang yan para may lang, may masabi na dumaan sa proseso. Pero ang katatapusan nito, Boying lang din yan. Niloloko lang tayo nitong mga ito. Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz, and I believe, Jiggy, inilalabas natin ngayon ang listahan sa inyong mga screen. Kasama din sa listahan si Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Ana Liza Logan, Supreme Court Retired Associate Justice Mario Lopez at Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musky. Nakausap ng media kanina si Remulla pero naging matipid ito sa kanyang komento. Narito at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang naging pahayag. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow. Kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin. So, papasok pa rin siya bukas. Dahil busy sa pangungulimbat, busy sa mga trabaho pang gobyerno. Oh, pero bukas din, ombudsman na yan, tingnan nyo. How it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa. Akalain mo politiko magiging ombudsman? Diba? Secretary. Wala na eh. Executive, nagkabuhol-buhol na tayo. Diba? Nagtawiran. No, so bata ito ni Bongbong Marcos, secretary ito eh. So ano pang gagawin nito? Nasa executive department, 'di ba? Kitang-kita naman natin ito yung nagpahuli kay PRRD. So alam mo na saan patutungo tong ombudsman na ito. Di kakanain si BP Sara. Hindi nila nakuha sa Vice President si BP Sara, kukuhanin itong pagka-ombudsman. Kaya talagang magsisisigaw na ang taong bayan pag ito pa naging ombudsman. Naku, baka bumalik po sa inyo yan ha. Tatandaan po natin pag talagang grabe na po, sukdulan na po ang kasamaan, talagang ang tao hindi na makakatiis. No? Sigurado yan, walang gagawin yan. Ngayon, kung hindi man ito maging ombudsman, siguro may last resort sila, wag naman sana. Baka yariin si BP Sara. Wala po tayong pinagbibintangan kung sinong yayari. Pero si BP Sara mismo, sinabi niya. May 3 taong gustong pumatay sa kanya. Si Bongbong Marcos, si Tambi, at saka si Lisa. Kita nyo naman. Ngayon, kita nyo naman ang nangyayari ngayon nung sumumbulak na yung baho ng baha. Lalong magagalit kay Sara yan. So gagawa nila ng paraan talaga si BP Sara. It's a work in progress. Samantala, wala pang reaksyon si Remulla sa sinabi ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na siya ang itinalaga ng Pangulo na bagong ombudsman. Dagdag pa ng senadora, ito raw ay parang sapilitang pagtatalaga sa taong hindi karapat-dapat. May nakabinbin na kaso at may mga bahid ng kawalang hustisya. Yan, ito si Amy na mismo nagsabi na si Boying na ang magiging ombudsman. Siya na sigurado ang itatalaga ng kanyang kapatid. Kaya, naku, grabe. At Gio, ano bang agam-agam pa ni Senator Amy Marcos kung si Remulla magiging ombudsman?
Alam mo, Jiggy, kung matatandaan natin, itong weekend ay naglabas ng pahayag si Senator Amy Marcos na ngayong Lunes, supposedly, quote-and-quote, ay i-appoint nga si Remulla pero hindi yan nangyari ngayong araw. Ayon sa senadora, kamakailan hindi niya papayagang maging ombudsman si Remulla dahil bantaraw ito sa pamilya Duterte at At hindi lang si Amy, ha, tayo, meron tayong karapatan ilabas ang ating sama ng loob. We are very, very powerful. Okay? Akala nyo lang wala kayong naitutulong sa mga kababayan natin. Yung not exactly rally. Isigaw ninyo ang boses ninyo sa social media. Tingnan nyo. Dahil nagsalita ang taong bayan sa social media, wala namang rally di ba, na naganap? Pero tingnan nyo, naramdaman ni Ping Lacson na hindi na siya karapat-dapat, na wala siyang silbi bilang Blue Ribbon Chairman. Kaya nag-resign. So kung talagang bukas o sa makalawa ay maging ombudsman na ito si Boying, hindi lang haharangin ni Amy. Ngayon pa lang, harangin na natin. Magsalita na tayo para may epekto po yan. Tulong-tulong po tayo. Kahit po kayo mga nasa ibang bansa, mag-post kayo sa Facebook nyo, we are against Boying. Gagamitin yan yung kanyang kapangyarihan bilang ombudsman pang-atake kay BP Sara. Nakita naman natin kung anong nangyari dito sa kanyang pagiging SOJ. Alam naman din natin kung anong nangyari dun sa anak niya na nahuli na ngayon, wala na. Di ba, nahulihan ng droga? Wala na. Nahulihan ng marijuana? Wala na. Gagamitin ng kanyang kapangyarihan. Ginamit din ng kanilang kapangyarihan kung paano kidnapin si PRRD. Meron po tayong magagawa. Ha? Wag po nating isipin wala tayong magagawa. Tulong-tulong po tayo. maging sa kanya. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara Mismo yan. Mismo yung sinasabi ni Amy. bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng Huwag ka na sumali. Alam mo na. Ito naman si Amy, okay na. Dinagdagan mo pa eh. Hindi ka ipakukulong kahit anong mangyari. Kapatid ka pa rin nung nung may ghost project na si Bongbong Marcos. Hindi ka nun ipakukulong. Asar man sa'yo yan, galit man sa'yo yan, hanggang politika lang yan, pero hanggang dun lang. Protection ka din niya, imposible ipakulong, huwag ka nang makisali. Tama na yung sinabi mo, papakulong nila si BP Sara at ang mga Duterte. paghihirap ng mga Pilipinong binabaha Kikisali ng pa. tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ito naman ang effective kay Amy. Kasi halimbawa, itong nagsasalita na ito is ibang senador. Sigurado yan, sinilipan na ng baho, hinahanapan na ng baho, baka ipinakulong na, idinimanda na, etc. etc. Ba't kakita nyo si Amy? Untouchable pa rin. Hanggang ngayon, hindi makagalaw si Bongbong. So, in a way, effective din si Amy, no? Pero hindi rin natin alam kung legit ba yan, no? Pero sa ngayon, maganda yung ginagawa ni Amy. Tulong-tulong po tayo sa pagharang. Napakinggan din po ninyo ang pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay nga po doon sa supposed appointment ni Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Mag-asaran tayo, hindi daw niya tatantanan ito nga kampo ng mga Remulla. Samantala, natanggap na ng palasyo ang shortlist mula sa JBC. Kasunod niyan, ang Pangulo ay magtatalaga ng bagong ombudsman. Ayon sa batas, merong on or before October 30, dapat ay may napili na si Pangulong Bongbong Marcos bilang susunod na ombudsman na hahalili nga sa posisyong iniwan ni retired Samuel Martires. Jiggy. Yan ang ulat ni G. Yan. Next tapot.
topic po tayo, tingnan po natin to Kaya nga naman, eto naman si Boying, napag-usapan natin, eto naman ang kanyang sinabi patungkol naman kay Lacson. Pakinggan po natin malungkot tayo. He's probably one of the best investigators in the country. Paano naging best investigator? Wala naman siya inimbestigahan. May napakulong na ba siya? Meron bang naimbestigahan bukod doon sa sa mga kontraktor? 'Di ba? Wala naman Actually, hinaarangan pa nga niya, ayaw niya makataas Boying, ang talino mong abogado, nabilib ka sa klase ng pag-iimbestiga ni Ping Lacson? Naging bobo ka na rin? Naging noon time show ka na rin, Boying? 'Di ba? Hindi ba it's very obvious. May pinoprotektahan na mas mataas sa mga contractors. Kaya nga nagkaloko-loko yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon Committee. Ayaw umakyat Parang gusto na lang ikulong lahat ng contractor, okay na. Tapos diinan lahat ng mga senador. Pero yung mga congressman, ligtas kayo dyan. Si Saldico, hindi. Pag-uusapan muna natin kung papatawag. Si Tambi, i-schedule pa. 'Di ba? Yan ang sinasabi mo magaling mag-imbestiga. Sabi niya, kaya impressive ang body of work niya talaga. Ano naging impressive? From the very beginning until now. Ngayon,